City, 60 volts, 45 ampere. 60 volts, 32 ampere. Meron din po siyang rotor disc sa harapan. Disc brake din po to. Wala po siyang preno. Mga e-bike, na-review na po natin ang features ng dalawang e-bike. Mga ka-e-bike, nandito po tayo sa loob ng bodega ng Scooter City. I-check po natin yung dalawang e-bike na re-reviewin po natin sa video na to. Nandito po yung e-bike na re-review natin, ang e-bike number 1 at e-bike na Galleon S from Scooter City, mga ka-e-bike. I-check po natin ang features ng dalawang e-bike na to. Kasama na rin po ang specs niya at yung quality at yung SRT ng dalawang e-bike na to. Mga e-bike, windshield po made of tempered glass. Meron po siyang wiper, meron po siyang top light o crown light, side mirror, bumper, at LED bulb type po ang ginamit na headlight ng e-bike ng Galleon S. Meron po siyang electric fan, back camera, digital panel board, at steering wheel. Ito po, soft steering wheel po ito. Ito rin po yung pinaka brake nya, at ito po yung accelerator or throttle or gas pedal. Meron din po siyang handle. Pagka sumakay po kayo, dito po kayo kakapit. Meron na rin po siyang top load, roof rack. Meron po siyang seat belt. Kabit po natin yung seat belt, mga e-bike. Just in case na meron na bata, at least merong safety na pwedeng protection. Meron po siyang basket or luggage. Ito po yung pinaka-camera niya. May bumper po siya for safety, just in case na magkakaroon ng mababump kayo, may advantage. Mga ka-e-bike, mayroon po siyang taillight. Both side po yan, may taillight po yan, mga ka-e-bike, para visible na visible po kayo sa gabi kung umaandar po kayo. At extra compartment po, mga ka-e-bike, ang harapan po niya, pwede po kayong maglagay ng something na safe po, dahil meron po siyang lock. Ito po, ilalak ko po siya. Hindi na po siya mabubuksan dahil kailangan po ng susi para ma-open to. Dito po nakalagay yung pinaka-battery niya. Check po natin yung compartment sa likod. Dito po nakalagay yung battery niya, mga ka-e-bike. Bukod dito sa extra compartment sa likod. Mga ka-e-bike, sukatin din po natin ang upuan ng Galleon S para makita niyo po. At kung sakaling gusto niyo po ang e-bike na to, alam niyo na po kung ano ang meron sa Galleon S. Mga ka-e-bike, ang lapad po ng upuan niya is 34 inches po, mga ka-e-bike. Yung pinakalapad po niya. At ito naman po is 16 inches po, mga ka-e-bike. At sa likod po is ganun din po, mga ka-e-bike. 34 inches po yung pinakalapad niya. At 17 inches naman po yung pinakasukat niya pa sa upuan. At mga ka-e-bike, kung mapapansin nyo, alloy po ang ginamit na flooring. Hindi na po siya kakalawangin. Kung sakaling mababasa po siya, hindi po siya mahirap linisin. Iba-wipe nyo lang po. Pwede na po. Mga ka-e-bike, ang legroom po niya ay 16 inches. Maluwag po yan sa, kahit malaki po ang paa nyo, maluwag po yan pagka umupo kayo sa harapan at mag-drive. At sa likod naman po, ang sukat po ng legroom niya is almost 16 inches. 15 plus po ang sukat ng flooring. I-check po natin, mga ka-e-bike. Tingnan niyo po, maluwag na maluwag po ang upuan sa likod para sa dalawa.
At yung pinaka legroom po niya, ang paa ko po ay size 10. I-check po natin yung front legroom. Mga ka-e-bike, tingnan nyo po yung pinaka paa ko. Ito po yung gas pedal, tsaka yung throttle. Or ito po yung pinaka brake. At steering wheel na po siya. Soft steering wheel po mga ka-e-bike. Yung function po ng pinaka handle ng e-bike na to is ilaw, wiper, at dito rin po nakalagay ang ignition switch. Check po natin, i-on po natin yung e-bike. Dito po nakalagay yung pinaka switch nya. Parang sasakyan na rin po siya na automatic na kotse. At ito po yung pinaka handbrake nya mga e-bike. Visible na visible po sa mga gagamit ng e-bike kasi usually kapag ka po ang handbrake ay nakatago, nakalagay sa gilid, nakakalimutan po natin na ibaba, i-release yung handbrake. Kaya minsan nasisira po yung e-bike dahil sa handbrake. Ito po, madaling-madali lang po siya. Sa Galleon S po, nilagay po namin sa harapan para madali pong makita ng magdadrive po ng e-bike. Ang harapan po ng Galleon S mga ka-e-bike is 3 feet po mga ka-e-bike. Yung pinaka lapad po ng Galleon S. At dito naman po sa pinaka haba po ng Galleon S is almost 250 or 99 inches po mga ka-e-bike. At yung height po ng Galleon S mula sa flooring hanggang sa ceiling po ng Galleon S is 143 cm or 56 inches mga ka-e-bike. Ang ground clearance po ng Galleon S is 26 cm or 10 inches po mga ka-e-bike. Kung i-check nyo po yan is hanggang dito po siya. Mga ka-e-bike, punta naman po tayo sa e-bike number 1. Check din po natin ang features ng e-bike number 1. E-bike number 1, ang windshield po niya ay tempered glass din po. Parehas po siyang matibay. Meron po siyang side mirror, both side, left and right. Meron po siyang electric fan, handbrake, Bluetooth radio. Ito po yung pinaka knob niya para sa drive reverse. Pinaka panel board po niya. Steering wheel din po ang ginamit sa kanya. At nandito rin po yung mga switch para sa ilaw, sa wiper. At nandito rin po yung ignition niya. Yung pinakasusi po, dito nyo po yung on. Nandito na rin po yung brake pedal niya at yung pinaka throttle niya or gas pedal. May handbrake po, nandito rin po. At meron din po siya sa likod ng taillight, dalawa po, at bumper. At meron po siyang extra tire. Ito pa mga ka-e-bike, hindi po kasama to sa features ng e-bike. Bali, kinostomize na po to ng may-ari. Ito rin po, hindi rin po kasama to. Bali, kinostomize lang po niya. Sukatin po natin ang e-bike number 1 para makita niyo po kung gaano siya kaluwag. Mga ka-e-bike, ang pinaka-flooring po ng e-bike number 1 is 17 inches or 43 cm sa harapan po. At sa likod naman po is 40 cm or 16 inches. Yung lapad po niya mga ka-e-bike dito po sa pinakaupuan niya is 92 cm or 3 feet almost 3 feet. At sa harapan naman po mga ka-e-bike, ang lapad po ng upuan niya is 90 cm or 3 feet. Ang pinakalapad po ng upuan niya sa harapan. Sa harap naman po, yung pinakaharap po ng e-bike number 1 is 94 cm or 37 inches. Dito naman po sa haba niya
Bali, ang pinakahaba po ng e-bike number 1 is 232 cm or 91 point something inches. Ang pinakahaba po ng e-bike number 1. Meron po siyang hawakan. Tatlo po yung hawakan niya para sa mga pasahero. At yung pinakabubong po niya is plastic. Wala po siyang roof rack na pwedeng lagyan ng mga something na pwedeng yung mga napamili nyo. Wala rin po siyang top light, extra light, crown light. Wala po siyang nakalagay doon. Punta po tayo sa specs ng dalawang e-bike na to. Start po tayo sa Galion S. Mga ka-e-bike, ang brake system po ng Galion S is 4 po ang disc brake na naka-apply po sa kanya, nakakabit. Yung pinaka-front po niya is disc brake po, mga ka-e-bike. And yung sa rear po, disc brake din po yung nakakabit sa kanya. Ganito po yung mga ka-e-bike. Punta kayo sa ito po, in-assemble po namin yan. Ito po yung pinaka-chassis ng Galion S. Disc brake po ang harapan yan. Ang laki ng pinaka-disc brake po niya. Kung makikita nyo yung frame ng Galion S, napakalaki po. Ito rin po, disc brake din po yung pinakalikod niya. At ginamitan din po siya ng muelle. Ito po yung leaf spring. Ito po yung system ng brake po niya. Pagka po tinapakan nyo po yung preno, dalawa po yung nagpa-function po sa kanya na brake. At yung pinaka-motor po ng Galion S, i-check po natin mga ka-e-bike. Ito po, 1,500 watts. At ito po yung controller niya mga ka-e-bike. Sobrang laki. Napakatibay po ng nakita niyo po, ayan po. Ganito po kalaki ang controller ng Galion S. Kaya nakakasigurado po kami na napakatibay nito. At ang bateryang ginamit po sa Galion S mga ka-e-bike, 60 volts, 45 ampere. I-check po natin, ang lalaki ng battery po. Kumbaga punong-puno po siya ng battery, yung pinaka-battery compartment niya. Nandito rin po, dito po nakalagay yung controller na pinakita ko po sa inyo kung gaano kalaki. Ang ginamit na suspension po sa harapan ng Galion S, na meron po siyang assembly na pinaka-bracket na malaki. Ginamitan po siya ng shock na napakalaki. Ito po yung shock na ginamit sa Galion S, front shock po ito. Napakalaki po niya at I'm sure matibay po ito. At ang lalaki po ng bakal na nakakabit sa Galion S. Hindi po siya ordinaryong electric bike. Parang normal na po siyang sasakyan sa tibay. Kaya mga ka-e-bike, lumalambot po yung steering wheel ng Galion S. At ito po yung pinaka rack and pinion niya. Ito po yung ginamit sa kanyang assembly para pagka ginamit niya po yung e-bike, yung steering wheel niya malambot. Ito po siya. Malalaki po yung parts ng assembly na ginamit sa Galion S. Ito po yung difference ng gulong ng Galion S at ng e-bike number 1. Ang size po ng gulong ng Galion S is 190 by 10. 6 ply po ang gulong ng Galion S. At tubeless po siya na may maximum load of 257 kg. Dito naman po sa e-bike number 1 is 180 by 10. Medyo maliit po siya. 4 ply lang po ang gulong ng e-bike number 1. May capacity po na 250 kilogram. Tubeless din po ito mga ka-e-bike. Medyo maliit po siya kung ikumpara sa Galion S po. Mga ka-e-bike, ipakita po namin yung pagka-dual disc brake ng Galion S. Para po maintindihan nyo. Ito po, kung makikita nyo, meron din po siyang rotor disc sa harapan. Disc brake din po to. At yung spring na ginamit po sa kanya malaki. At yung pinaka-assembly po niya is napakakapal po ng bakal. Yan po yung pinaka kasama ng shock para maglaro po yung harapan. Sa likod din po mga ka-e-bike,
Disc brake din po ang ginamit ng Galleon S sa likod. May rotor disc din po siya at ito po yung pinaka caliper po niya. At lip spring po ang ginamit na suspension ng Galleon S na saktong-sakto sa laki po niya. Kayang-kaya niya po kung mag-overload din po. Kung marami rin pong sasakay, kayang-kaya niyang buhatin kung nagkaroon ng overload po na sumakay. Ang lip spring po kasi ginagamit po yan sa mga mabibigat na kargahan. Dito rin po nakalagay yung pinaka-motor niya at differential. Ito po yung pinaka-motor po ng Galleon S. 1,500 watts po ito. Napakalaki po ng motor. At differential po niya. At mga ka-e-bike, ang differential po ng Galleon S, dual po siya. May low speed and high speed. Ito po yung pinaka-low speed. Ikakambyo nyo lang po at iangat. Ang ginamit po na preno ng e-bike number 1, dito po sa harapan wala po siyang preno, bali sa likod lang po ang preno ng e-bike number 1. At ang ginamit po sa kanyang suspension is isang shock po sa kanya at meron po siyang suspension arms para gumana po yung shock. At dito po sa likod ng e-bike number 1, nandito po yung preno niya. Meron po siyang single disc brake na ginamit sa e-bike number 1 at isang shock lang din po ang ginamit sa kanya. Both side, bali dalawang shock po at kinabit po siya sa suspension arms para gumana po yung shock. At ang ginamit na motor po sa e-bike number 1 is, ang motor po niya is 800 watts motor po mga ka-e-bike. Ito po yung battery ng e-bike number 1. 60 volts, 32 ampere. Bali, 5 piraso po siya. 1, 2, 3, 4, 5. 32 ampere po ang e-bike number 1. 60 volts, 32 ampere. Dito naman po sa likod, dito po nakalagay yung pinaka-controller niya. Mga ka-e-bike, check po natin ang e-bike number 1, yung pinaka-specs po niya. Meron po siyang digital panel board. Ito po yung knob niya para sa drive, reverse, neutral. Dito po yung selector ng e-bike kung paano siya aandar. Meron din po siyang Bluetooth radio. At dito rin po yung function ng wiper. At dito rin po yung function ng off, on. At steering wheel po ang manibela niya. Malambot na rin po siyang tapakan. At nandito po yung pinaka brake niya. At dito rin po yung gas pedal or throttle. Mga ka-e-bike, pag gagamit po kayo ng ganito na parang automatic, isang paa lang po ang gagamitin nyo. Nandito na rin po yung brake ng e-bike number 1 at yung throttle po niya dito rin po nakalagay. Kung gagamit po kayo, ang gagamitin nyo lang po yung kanang paa nyo. Huwag po kayong gagamit ng dalawang paa. Delikado po yun. Nandito na rin po yung handbrake nya sa flooring. Dito po nilagay ng e-bike number 1 ng handbrake. Mga ka-e-bike, na-review na po natin ang features ng dalawang e-bike. Ang e-bike number 1 at ang Galleon S, pinakita po natin ang mga features nila, yung mga difference nila. Pero almost same lang din po ang dalawang e-bike na to. 4 wheels po siya, 4 adult passenger. Yung mga function po niya is same. Ang pinagkaiba lang po niya ay ang mga specs at yung additional na features from Galleon S. Nadagdagan po ng mga features ang pagkaka-assemble ng Galleon S. Meron po siyang crown light, top light, may roof rack. Ang difference po nila sa specs is ang e-bike number 1 ay may 60 volts 32 ampere battery at meron po siyang 800 watts motor. At ang Galleon S po mga ka-e-bike, meron po siyang 60 volts 45 ampere at meron po siyang motor na 1,500 watts motor. At ang pagkakaiba naman po niya sa features niya mga ka-e-bike, meron po siyang crown light, top light, may additional po siyang roof rack, luggage. Kung meron po tayong extra na bagahe, pwede po natin ilagay sa ibabaw.
At meron din po siyang camera, back camera. Kung atras po tayo, madali po natin makikita yung likod. Kung meron pong bato o something na nakaharang sa ilalim, kitang-kita po natin sa camera. At ang difference naman po niya sa size, mas mahaba po ang Galleon S kumpara sa e-bike number 1. Mas malapad po ng 3 cm ang e-bike number 1 kumpara sa Galleon S. At ang isang pagkakaiba po ng Galleon S sa e-bike number 1, yung sa flooring po, ang ginamit po namin is alloy. Sa e-bike number 1 po mga e-bike, plancha lang po siya na yero. Matibay din po yan. Kaya lang po, pagka iba po ang alloy, hindi po siya kinakalawang. Kahit na medyo maalat yung malagay po sa kanya or magkaroon ng putik, madali na po siyang linisin. Basahan-basa lang po. Madali na po siyang punasan. Mga e-bike, check na natin yung dalawang e-bike na to. Yung quality niya at kung gaano kalayo ang mararating ng bawat isang e-bike. Na merong 60 volts 32 ampere at merong 60 volts 45 ampere. Check po natin kung gaano kalayo ang mararating ng bawat e-bike. Let's go mga e-bike! E-bike, available na po ang Galleon S sa mga store ng Scooter City. Ang SRP po mga e-bike is 105,000. Kung nakasubscribe po kayo sa Scooter City, 98,000 po yung discounted price niya. At nag-accept din po kami ng installment through home credit and in-house financing mga e-bike. And we accept all major credit card. Mga e-bike, check natin ang Galleon S kung gaano kalayo mararating ito. Simula tayo sa warehouse ng Scooter City. Ang ruta natin is from San Francisco. Dadaan tayo ng Matimbo, para saan, Vlog, San Cristo, Malolos, Plaridel. Tatagisin po natin yan. I-check natin kung gaano kalayo ang mararating ng Galleon S. Ito mga e-bike, pitpitan na po ito. Galing tayo ng San Francisco, Bulacan, lumusot tayo ng pitpitan. Ito po yung national road na going to Malolos. Lalabas na po tayo ng bahay ng daan. Ito na po, mambog na po ito. Malolos na po ang nakakasakot dito mga kaibigan. Natin yung pinaka-dual nito. Ito po, ikakabyo ko po yung dual. Ito. Papasok na po tayo na Barangay Matimbo, bayan ng Malolos.
check natin ang dalawang e-bike kung saan makakarating ang bawat isang e-bike na may 60 volt 45 ampere at 60 volt 32 ampere. Palabas na po tayo ng Barangay Matimbo. Kasunod po nito ay Barangay Bagna. Mga ka-e-bike, Panasam po pala ang dinadaanan natin ito. Ngayon, tapos na po yung Panasam, papasok po tayo ng Barangay Bagna. Ang kasunod po nito is Barangay Atlag. Mga ka-e-bike, i-check natin kung sino ang unang malolobat sa dalawang e-bike na nireview natin. Kasi ang e-bike, ang importante po dyan, battery. Kung gaano kalaki battery mo, gaano kalayo ang mararating mo. Kaya sa pagbili po ng e-bike, dapat importante po na ang battery po niya ay malaki. Mataas po ito mga ka-e-bike. Bibitinin ko po yung takbo niya. Tingnan natin, kayang-kaya po ng Galleon S ang bitin na e-bike. Almost 30 degrees. Ang e-bike napakasarap gamitin pagka yung ganito lang, medyo andaan, maliit, madali siyang gamitin. Dito sa Galleon S, ang masasabi ko po, dapat kung bibili po kayo ng Galleon S, possible po na dapat po medyo nakakaalam na kayo sa gumamit ng e-bike, or kailangan nyo mag-practice bago nyo siya gamitin sa highway. Yan po yung advice ko sa inyo, honest opinion ko po yan. Ito po ang eskwela ng Pasig School Elementary ng Malolos po. E-bike, nagpalit po kami ng drive. Ginamit ko po itong e-bike number 1. Kanina po gamit ko yung Galleon S para po ma-check ko po kung ano ang difference ng dalawang e-bike. Galing po kami, kumain po kami ngayon, nagpalit po kami ng e-bike plus diretso na po kami papuntang Blardel. Ito po yung crossing ng Malolos. Kasi kanina po, nag-complain po sa akin yung driver ng e-bike number 1 dahil yung top speed po niya is 25 kph lang po. Wala, 25 lang eh. Sa
Sagad. Sagad throttle. I-check po natin kung gaano yung pinaka-top speed ng e-bike number 1. E-bike, ang top speed nga lang ng e-bike number 1 is 25 kph. Wala na po siyang maibigay na speed. Todo na po yan, naka top speed na po ako, sagad na po yung pinaka throttle niyan, yung gas pedal. 25 lang po yung binibigay niyang speed. Ang sarap din pala nung nakahawak ang kamay mo at nagpapagkailangan na ito, nakaka-relax. Hindi lang yung handling ng galleon is isang kamay lang pwede. Ayan, ito lang po yung crossing ng Plaridel. Bulacan, dadaanan po natin. Nandito po siya sa left side. Scooter City.
Go giginto mga ka-e-bike. Bali, ang binibigay na signal ng battery is 58, 59, 58. Meron pa siyang natitirang tatlong bar na green. 4 na bar po yan eh. Kung ganyan po yung natitira niya sa tinakbo ng Galleon S, ibig sabihin po niyan, kaya niyang umulit ng 2 beses pa. Ganito kaya kalaki ang kalakas ng baterya na kapit sa Galleon S. Bali ang naging ruta natin, San Francisco, Bulacan mula sa warehouse natin. Lumabas tayo ng Pititpitan, diretso tayo ng Mambog, Matimbog, Panasahan, Apcag, Santo Cristo, Malolos, Santo Rosario, Malolos. Diretso po tayo ng tawid po tayo ng crossing Plaridel, diretso hanggang pumanap po tayo papuntang Giginto. Ngayon po nandito na po tayo sa Tabang. Ito po yung daan papuntang San Francisco. Diretso po natin to. Ang binibigay na signal ng battery is 1 bar pa lang na nawawala sa kanya. Kaya yung battery po kasi ng Galleon S is 6045. Ganito po kalakas yung battery na nakalagay sa Galleon S. I-check po natin yung isang e-bike number 1 kung gaano pa kalakas ang battery na natitira sa kanya. Mga ka-e-bike, nakabalik na po kami sa bodega ng Scooter City. Yung kilometers po, pakikita namin po sa inyo kung ilan po yung natakbo ng 2 e-bike na to. Ngayon, i-compare ko po itong 2 e-bike na ginamit namin kasi sumakay din po sa e-bike number 1 at dito sa Galleon S, mga ka-e-bike. Honest review lang po, parehas po silang masarap gamitin. Yung capacity po niya is parehas na parehas, although itong Galleon S is mahaba po siya at ito naman pong e-bike number 1, malapad po siya ng 3 cm. Almost 1 inch or 2 inches po ang lapad po niya compare sa Galleon S. Pero sa haba naman po, mahaba po itong Galleon S. At nakita nyo, may top load at may compartment pa po sa likod itong Galleon S. Mga ka-e-bike, kayo na po ang mamili. Yung sa layo po ng tinakbo niya, ang masasabi ko po is mas malayo po ang mararating ng Galleon S kasi yung natitira po na battery sa kanya
is kaya niya po pong ulitin ng 2 beses yung tinakbo ng dalawang e-bike na to. Ito pong e-bike number 1, yung binibigay po niyang monitor ng battery is kaya na lang po niyang bumalik ng 1 beses. Although parehas po siyang magandang gamitin. Maraming salamat po at sana po ay nagustuhan nyo ang review namin sa 2 e-bike na dinemo namin sa inyo. Thank you po.